Namataan ang tinaguriang monster ship ng Chinese Coast Guard sa karagatan ng Zambales pero hindi nagpapasindak ang mga tropang Pinoy. Ang detalye sa agenda report ni Francis Folve. 5901 under Republic Act 1206 for Philippine Maritime Zones Act, the United Nations Convention of the Law of the Sea, and the 2016 Arbitral Award. You do not possess any legal authority to patrol within the Philippines Exclusive Economic Zone. You are directed to depart immediately and to notify us of your intention. Ito ang radio challenge ng BRP Cabra ng Philippine Coast Guard sa tinaguriang monster ship ng China Coast Guard sa may Zambales nitong Sabado ng hapon. Ayon kay National Security Council Assistant Director General Jonathan Malaya, malinaw na bahagi ito ng panlilinlang, agresyon at pambubuli ng China sa West Philippine Sea. We're shadowing it. Nandyan pa rin po hanggang ngayon ang BRP Cabra na siyang nagbabantay at sinusundan itong 5901 sa anumang galaw nito. At meron tayong mga ibang assets gaya ng eroplano mula sa Coast Guard at iba pa mga assets ng ating Northern Luzon Command, ng Area Task Force North, ng National Task Force West Philippine Sea. At hindi po natin ito pinababayaan. 3 araw na raw minomonitor ng PCG ang Chinese vessel na mabagal na kumikilos pa norte at pabalik sa may Bajo de Masinloc. As of this time, around 1200, the distance of the Chinese Coast Guard, the location of the Chinese Coast Guard 5901 is at approximately 65 nautical miles from southwest of Los Baines Island of Zambales. So, makikita natin dito, the Chinese Coast Guard is 5901 is no longer crossing the limit of more than of not less than 60 nautical miles. This is already the third day that the BRP Cabra is actively and vigilantly monitoring itong China Coast Guard vessel na to. Palagay ni Tariela, wala namang kaugnayan ng namataang monster ship sa natagpuang submersible drone na may Chinese markings sa may Masbate. Ang basa ni maritime law expert Professor J. Batong Bakal sa hakbang ng China sa bagong taon. Kasama ito sa bersyon ng kwento ng China na bahagi ang karagatan ng kanilang teritoryo. Kung ang sasabihin lang nila ay they're exercising freedom of navigation, pwede yun, lusot sila doon. Pero obvious naman na yung buong konteksto nung kanilang activity ang dapat nating i-consider, hindi lang kung ano yung sasabihin nila. Malamang ang gagawin niyan ay kagaya ng ginagawa nila sa Malaysia, na every year meron silang seremonyas doon sa James Shoal, no? Baka yun na yung gagawin nila, magsiseremonyas siya dyan sa dulo nung sa yung pinaka-edge ng kanilang 9-dash line, no? Na malapit na nga sa atin. Dinokumento na ng PCG ang insidente at magsusumite ng report sa National Task Force. Bagaman hindi ito ang unang beses na namataan ang monster ship ng China sa ating karagatan, nagdudulot naman ito ng takot sa mga mangingisdang Pinoy, kagaya noong nakaraang taon sa Zambales at Palawan. Wala pa namang nai-report na panibagong insidente ng harassment, pero inihayag ng NSC na mas paiigtingin ang presensya ng tropang Pinoy sa ating karagatan para suportahan ang ating mga mangingisda. Para sa agenda, Francis Folve, Billionario News Channel.